Live tayo ngayon guys. So, dito tayo ngayon sa park. So guys, by the way, sa mga may mga katanungan pala, alam ko marami kayong may tanong sa akin na hindi ko pa nasagot. So guys, pwede natin sagutin dito ha. Pwede kayo mag-comment sa baba ng mga comment. Ng mga katanungan nyo guys. So, by the way guys, sa mga ano din, sa mga gusto pala mag-apply papuntang Singapore, pwede ko kayo i-recommend sa agency na nire-recommend ko guys. Pero, hindi ko rin sa inyo maipapangako na makakakuha kayo agad-agad ng mga employer kasi ang dami kong mga na-i-recommend na hanggang ngayon hindi pa nakaalis. So, nasa inyo kung gusto nyo pa rin magpa-recommend. And sa mga nagtatanong pala guys about sa pag-break ng contract kung nasa Singapore ka, pwede ka bang mag-break ng contract kahit 5 days ka pa lang or 3 days ka pa lang sa employer mo? Well, ang masasabi ko lang dyan, pwede ka mag-break or pwede ka magpalit kung magpalit ng employer kung ang rason mo ay karason-rason talaga na yung rason mo ay sabihin na natin na merong nilabag yung employer or sinaktan ka ng employer mo, isa na po yung napakalaking red flag. So, pwede ka magpalit. Pero, sa mga nagtatanong na gusto lang mag-break ng contract kasi hindi na kaya ang trabaho, guys, masasabi ko lang, hindi basta-basta na pumayag lang yung employer mo or si agency mo na mag-break ka ng contract. Kasi merong sabihin na natin, meron kang 2 years contract na pinirmahan. So, kung meron kang 2 years contract na pinirmahan, ibig sabihin, tatapusin mo yan. So, sabihin na natin na sa standard contract, meron nga na pwede ka nga pwede ka mag-break ng contract. Pero, kailangan may reason. At saka kailangan magbigay ka ng 1 month resignation letter sa employer mo bago ka resign. Tapos, ang sinasabi ko, bakit hindi basta-basta na papayag lang yung employer mo na mag-break ka ng contract o umuwi ka ng Pinas kasi ang laki ng ginastos nila bago ka makarating sa Singapore. So, talagang hindi ganon kadali. So, kung meron kayong mga tawag nito, kung meron kayong mga dahilan na kaaya-aya talaga or reasonable na kung gusto niyo mag-break ng contract, pwede naman. Yun nga lang, ang haharang dyan, lalo na kung nagsa-salary deduction ka pa, natural yung agency mo, ihaharang ka. Gagawa yan sila na paraan paano kanila hanapan uli ng panibagong employer. So, sa mga nagbabalak mag-abroad, mag-isip muna bago magdesisyon na mag-abroad, no? Kasi hindi lang naman kasi porket nakaramdam kayo ng homesick or hindi nyo lang nagustuhan yung style ng pamamalakad ng employer nyo sa loob ng pamamahay nila ay gusto nyo nang magpalit ng employer or gusto nyo nang mag-resign. So, kailangan talaga pag-isipan nyo ng mabuti. Kasi, isang napakalaking obligasyon yan. Obligasyon, napakalaking guys, napakalaking risgo na pagdating mo ng Singapore tapos 2 weeks ka pa lang or 3 weeks ka pa lang gusto mo na bumalik sa Pinas or gusto mo na umuwi. Hindi po. Hindi po basta-basta lang yan na pumayag yung agency nyo or yung employer nyo. Lalo na yung agency kasi yung agency mag-ano yan magpapalit. Sabihin na natin hindi mo tatapusin yung 2 years contract mo. So pag hindi mo tinapos yung 2 years contract mo, yung employer mo, si agency mo pala, yung agency mo, maghahanap ngayon yan ng kapalit doon sa employer mo na inalisan mo. So, tatlong bisis kailangan magbigay ng kapalit yung employer mo si agency mo doon sa employer mo na ang libre. So, walang babayaran yung employer mo, So, kung baga, lugi. Kung baga,
magbibigay sa agency mo ng kapalit mo doon sa employer mo na hindi mo tinapos yung kontrata mo sa kanya ng libre. So, lugi na yung, yun pa lang, nawala na ng kita yung agency. So, kung gusto nyo talaga na, tawag nito, magtrabaho or pumunta ng Singapore, yun guys ang mga iisipin nyo. Kaya nyo ba talagang matapos yung 2 years contract? Hindi porket guys na sinabi ko dyan na or sinabi sa standard contract kasi sa ang standard contracts ng Singapore kapag DH, pwede ka naman talaga mag-break ng contract, no? Ng 2 years contract mo. Yun nga lang, marami kang isaalang-alang. Kasi ikaw sa employer at saka sa agency at saka yung government, meron kang involved kayo involved. Bali, government, agency, at saka employer, at saka ikaw. So, 4 kayo ang involved dyan. Hindi lang naman yan basta-basta na lang napapayag si agency or si employer. Pero hindi ko rin naman kasi sinasabi na yun nga hindi ka pwedeng umuwi or hindi ka pwedeng mag-break. Pwede naman. Yun nga lang sundin mo lang yung pwede kang mag-break ng walang dahilan at pwede kang mag-break ng contract ng may kadahilanan. So kung magbe-break ka ng contract na walang kadahilanan, ikaw yung mamamasahe ng airplane ticket mo pabalik ng Pinas. Klaro and clear po yan na nakalagay sa standard contract. At saka guys, sa mga nagtatanong din na bakit yung kontrata hindi nyo hawak or hindi ibinibigay ng agency nyo or ng employer nyo. Guys, paalala lang na dapat first day pa lang ng pagtuntong nyo sa bahay ng magiging employer nyo, dapat lahat na papers, personal papers, like passport, kontrata, working permit, dapat sa inyo po yan. Dapat kayo po ang may hawak niyan. So, nasa inyo yan kung kukunin nyo or hindi. Kailangan nyong kunin sa employer nyo yan kung hindi ni employer nyo kusang ibinigay sa inyo. So, karapatan nyo po na hawakan ang pasaporte nyo, ang working permit nyo, kontrata, basta yung papers, lahat papers na galing sa agency, yun. Bibigay dapat nila yan sa inyo. So, wag kayo pumayag na sa inyo po yan kung payag kayo. Kaya nga nag-abroad tayo, 'di ba? Para kumita at saka para hindi para magtrabaho para kumita ng pera. So, yun. Kung meron kayong mga katanungan, guys, dito ngayon, comment lang sa baba. Hindi lang ako magpapakita ng mukha ko. Comment lang kayo sa baba, guys. Tapos para masagot natin. And then, sa mga nagtatanong din pala, kung meron ba talagang salary deduction? Okay. Meron kasi sa agency, paano ko ba, wala kasi yung computer ko dito. Ko na lang, through my pangunawa dito. Pero pag nagka-time ako, pag nasa bahay ako mamaya, pag makapag-live ako ulit sa gabi, basahin natin. So, sa Singapore, doon pala sa mga nagtanong kung para saan yang deduction na dinideduct. Okay. Sa government natin sa Pinas, sinasabi ng PUAA na kapag DH yung applyan mo, wala kang babayaran na salary deduction. Wala naman talaga, hindi naman talaga nagdideduct yung agency ng Pinas, di ba? Hindi naman talaga reconnect. Yung agency ng Singapore, allowed sila ng government nila na mag-deduct ng 2 months for salary deduction for 2 years contract ng worker nila. Sabihin na natin kasambahay. So, yung employer, pag nag-hire, meron silang binabayaran na placement fee. Sabihin na natin yung placement fee ay 2,000 up. Nag-uumpisa siya sa halagang around 2,000 Singapore dollar. So, pataas. So, ang ginagawa ng agency at saka ng employer, kaya merong salary deduction, na yung iba na agency ay 2 buwan or 3. Kasi nga,
Nang dahil nga yan sa dinididak nung dahil nga yan sa placement fee na binayaran nung employer mo sa'yo para ma-hire ka nila. So, sa first months or second months, doon nila dinididak sa'yo or sa inyo or sa mga applicant or worker yung placement fee na binabayad nung employer nyo nung nag-hire sila sa inyo. So, sa mga nagtatanong na, ay, meron pala, di, doon sa mga aplikanta na nagsasabi na, ay, bayaran ko na lang yung placement fee na para wala nang idididak sa akin. So, wow, pwede mo naman siguro gawin yan. Pero, para sa akin kasi, ganito yun. Kaya ganyan ang ginawa para pagdating mo ng Singapore, kung hindi kayo nagkaintindihan ng employer mo or kapag nagka-problema ka sa employer mo, sasaluin ka pa rin ng agency mo. So, kung binayaran mo yan ng kusa nung nasa Pinas ka pa, binayaran mo na yung placement fee na yan. So, pagdating ng Singapore, kung nagka-problema ka, mayroong tendency na hindi ka nila babalik sa agency pero isisinba ka nila diretso sa Pinas. Kumbaga, hindi ka ipaglalaban ng agency mo or hindi ka nila hanapan ng panibagong employer. So, para sa akin, kung nag-abroad ka o pumunta ka ng Singapore, pag nasa Singapore ka na, lubos-lubusin mo na. Kumbaga, tapusin mo yung 2 years contract mo or kung hindi mo matapos yung 2 years contract mo, maghanap ka ng ibang employer kasi marami namang employer dyan, o, di ba? Hi, Francisco Palelo. Marami namang employer, di ba? At saka maraming opportunity na pagdating ng Singapore. So, kung ang plano mo talaga ay nag-abroad o pumunta ng Singapore para kumita ng pera at saka para maging milyonarya or o masinso talaga yung buhay mo, kumbaga iangat mo talaga yung buhay mo para mabago at saka yung buhay ng family mo, di yun ang gawin mo, hindi yung 2 weeks, 3 weeks pa lang iiyak ka na kasi gusto mo nang umuwi kasi hindi mo kaya ang trabaho sa loob ng bahay. Loob lang ng bahay trabaho yan, hindi mo kaya, Diyos ko miyo, hindi mo man lang inisip na ang dami-daming tao na nag-iisip kung paano o nag-a-apply kung paano makarating sa Singapore or sa ibang bansa. Tapos, nung ikaw na nasa Singapore ka na or sa ang lupalop ka na, 2 weeks pa lang, 3 weeks or sabihin na natin, merong iba dyan nagsasabi, 3 days pa lang sila gusto na umuwi ng Pinas. Hello! Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na hindi ko kayo baby dito. Ang employer nyo, gumastos ng di hamak yan para madala kayo sa lugar na pupuntahan nyo or pagtatrabahuan nyo. Tapos, 3 days pa lang gusto nyo na bumalik or magpabalik sa agency kasi ayaw nyo ng ugali ng employer nyo. Hala, natural, sino ang mag-a-adjust? Sa tingin nyo, yung employer ang mag-a-adjust, natural, dalawa kayo mag-a-adjust. Mag-a-adjust, lalong-lalo na ikaw na worker. Ikaw mismo talaga mismo ang mag-a-adjust, lalong-lalo na kasi ikaw yung naghahanap ng trabaho. Mag-a-adjust ka sa ugali nila, mag-a-adjust ka sa kultura nila. So, kung ang rason mo lang ay, hindi ko kaya yung trabaho, isipin mo, mainit, nasa ano ka ba? Nasa labas ka ba? Naiinitan ka ba habang nagtatrabaho? O naiinitan ka ba habang naglalaba? Or nagluluto? Or naglilinis ng bahay? Hindi, di ba? So, ano ang rason mo para i-give up mo yung 2 years contract na pinirmahan mo? Yan pa nga lang, hindi mo na kaya. Ano yan? So, dapat, pag mag-abroad, dapat ang iisipin, lagi positibo. Maliban na lang kung ikaw ay ginugutom ni employer mo, hindi ka pinapasahod, minamaltrato ka, sinasaktan ka, wala kang sariling hindi ka nila pinapakain ng tama, wala kang sariling tulugan. Pag mga ganon ang treatment sa'yo, pwede kang mag-break ng contract kahit hindi ka na magbigay ng 1 month palugit. Basta patunayan mo na yun nga yung nilabag ng employer mo. Kasi, guys, kahit sabihin ko man to sa inyo ng ganito, ito yung mga karapatan nyo, kung kayo walang lakas ng loob na ilaban yung sarili nyo, wala ring mangyayari. Alam nyo yun? Gets nyo yun? Kasi nung nasa Singapore pa ako, ang dami kong nakahalubilo na sinasaktan na ng employer, ayaw pa rin umalis.
hindi na pinapakain ng tama ng employer, ayaw pa rin umalis, which is, pwede ka naman umalis, bumalik sa agency mo, or i-break mo yung contract mo para makahanap ka ng the best na employer, panibagong employer. Guys, ang daming employer dyan sa Singapore na pwede ninyong mahanap, lalong-lalo na kapag nasa Singapore na kayo, pwedeng-pwede kayo makahanap ng puting employer. Mostly sa mga puti, maluwag sila, sumusunod talaga sila kung ano yung nakalagay sa standard contract. At saka pag sinabing nani, nani lang yung trabaho mo talaga. Pwede ka maglinis-linis, ganyan. Pero pag sinabing nani, doon ka lang talaga nakafocus sa bata. Hindi ka na nila hahanapan ng trabaho, yung ibang trabaho. Based on my own experience to ha. 8 years din ako guys sa Singapore. 8 years. So, kung ikaw na galing ka ng Pinas, tapos wala kang trabaho sa Pinas, gusto mo talaga na iangat mo yung sarili mo or ibaguhin mo yung buhay mo, ito na yun guys. Pag nasa Singapore ka na, gumawa ka na ng paraan, paano mo mabago yung buhay mo. Hindi yung iiyak ka kasi hindi mo kaya yung trabaho, which is gawaing bahay lang. Iiyak ka kasi namimiss mo yung asawa mo or kung sino pa yung Ponzi Pilato na namimiss mo. Tapos, wala, negative na. Negative na yung iisipin. Nawala na dun sa focus na, ano ba yung focus ko talaga or ano ba yung talagang plano ko, bakit ako nag-abroad. Dapat may ganun guys, meron kayong goal na ganun. So, lagi nyong iisipin, wala lang yan, trabahong bahay lang to, gawa ng paraan, kung sabihin na natin, ay hirap ako sa ugali ng amo ko. Isipin nyo, ganun talaga, wag doon mag-focus sa ugali ng amo. Doon ka ngayon mag-focus sa sarili mo kung paano mo paganin yung sarili. Pakiramdam mo yung sariling pakiramdam mo na hindi ka maapektuhan, hindi maapektuhan yung trabaho mo basta as long as trabahuin mo yung trabaho mo. So kahit nasabihin na natin na yung employer mo ay nagrereklamo, guys, wala naman, hindi naman nakalagay sa hindi naman nakalagay sa kontrata na bawal ka sumagot o magpaliwanag sa employer mo kapag ikaw ay minamaltrato na or tawag nito, inaabuso na. Physical man yan, mental man yan. Walang karapatan ng employer mo na lait-laitin ka or kung ano man. Pwede sila magalit sa'yo kung meron kang nagawang tawag nito. Kung meron ka mang nagawang hindi nila nagustuhan, so, well, employer sila pagsasabihan ka talaga nila, pero yung itatrato ka nila na parang sila yung may-ari sa'yo, no, hindi, wala silang karapatan na ganyan. So, nasa atin pa rin yan kung paano natin i-handle yung sitwasyon natin. Kasi isipin natin, nasa abroad tayo, natural, mag-a-adjust tayo sa kultura nila at saka susunod tayo kung ano yung rules ng employer mo sa loob ng pamamahay nila. Kasi nga, we are the workers. Worker po tayo nila. Alangan naman si employer ang susunod sa atin. O, di ba? So, sabihin na natin, kasi mostly sa mga Chinese, mostly sa mga Chinese employer, hindi lang naman kasi local ang employer So, may mga employer na, magpalit tayo ng guys, kasi mainit. May mga employer naman talaga na, ayan. May mga employer naman talaga na, lalo na pag mga local, gusto nila, yung lahat na binayad nila sa worker nila, kailangan mapakinabangan talaga nila. Yung iba nga, nagsusulat pa ito, ngayong kalahating oras na to, ito dapat matapos mo. Dapat matapos mo tong pagmamap mo ng 20 minutes lang, ganito, ganyan. So, kung yan yung nilagay niya, tapos hindi mo naman nagawa, pwede ka naman sumagot, hindi ko kaya ng 20 minutes. Or, mayroong mga employer iba na, dapat ganito ka mag-map. Sundin mo to. Pwede mo naman sagutin din kung hindi mo kayang sundin yung gusto niya, as long as nilinis mo, the way kung paano mo lilinisin na malinis, sagutin mo. Hindi pwedeng manahimik ka lang kasi once mananahimik ka lang, doon na mag-uumpisa yung tinatawag na natatakot ka sa employer mo, takot ka magsalita,
Guys, as long as wala kang ginagawang masama, wag ka matakot. Pwede ka pa ring mga tuwiran, pero wag naman yung lagi-lagi na lang din na parang ikaw na yung amo or busing na lagi na lang ikaw, mas matapang ka pa sa amo. May mga ganun kasi. So, kailangan alam din natin kung paano natin ilugar yung sarili natin. At saka focus nga sa kung ano yung pinunta mo. Trabaho ba? Or gusto mo bang gusto mo bang baguhin yung buhay mo or yung pamilya mo sa Pinas? Ganun lang. Tsaka ako kasi guys, naniniwala talaga ako noon ha. Kahit sa Singapore ka lang, kung magaling ka, gumamit ng pera mo or humawak ng pera mo, lalong-lalo na kung single ka no. Naniniwala ako na magiging milyonaryo ka, magkakamilyon ka, basta marunong ka lang talaga gumamit. Iplano mo kung paano. At saka guys, magiging milyonaryo ka in pesos sa pera natin na Pinas. Sabihin na natin kung hindi mo kaya ng 2 years, 3 years, kaya yan. Kasi malaki naman din ang sahod na sa Singapore eh. So, ganun dapat ang mindset. Hindi ka pa nga tapos sa salary deduction mo, gusto mo nang umuwi. Kasi ayaw mo lang sa kultura. Guys, normal lang yan na sa umpisa, magkakaroon ka talaga ng pakiramdam na naho-homesick ka sa pamilya mo. Pero wag mo naman hayaang lunurin ka ng pakiramdam mo na hindi mo kaya yung trabaho. Kasi guys, isipin mo na lang, wala lang to. Nasa loob lang yung trabaho, gawaing bahay lang to. Ba't ka mahihirapan? Okay sana kung yung iba nga nagko-construction worker babae ha. O kahit dito sa US, meron ako nakikita, ang dami. Nagko-construction worker, hindi naman sila ngawa na hirap. Nasa tao lang kasi yan guys, nasa mindset kasi natin yan. Kung gustuhin natin, kaya natin. Pero kung doon tayo nag-focus sa negatibong walang mangyayari sa buhay natin. Ganon. So, yun guys, pag-isipan nyo talaga mabuti kung nagbabala kayo na mag-abroad. Kasi, yung 2 years nga sinasabi ko, na kontrata, madali lang naman yung 2 years kung hindi mo iipin talaga na matagal or kung nakafocus ka dun sa positibo na pwedeng mangyari sa buhay mo. So, sabihin na natin kung first employer mo ay local, Chikwa man yan, Malay man yan, Indian man yan, Indonesian man yan, Thailander man yan, kasi maraming lahi dyan sa Singapore Kumbaga, sa Singapore parang lahat na lahi nandyan. So, nasa atin lang yan kung paano natin i-handle kaysa doon tayo mag-focus sa ikaka-down natin, di ba? Tsaka guys, sabihin na lang natin, kahit ako na lang yung tingnan nyo, guys. Kahit ako na lang yung tingnan nyo. Kumbaga, gawin yung motivation. Gawin nyo ng, kahit ako na lang yung tingnan nyo, ha? Sabihin na natin na, kasi yung iba, nasabi, hindi ko kaya. So, kahit ako na lang yung tingnan nyo, kahit sabihin nyo, kung nakaya ni Wing, ibig sabihin, makakaya ko. Ako nga, ang liit-liit ko na pagkatao Hindi ako sumuko, porket hindi ko na gustuhan yung ugali nung magiging employer ko. Kasi guys, ang first employer ko talaga ay local. So, local yung naging first employer ko guys. So, ang plano ko talaga dapat dati noon ay tapusin ko yung 2 years contract ko. Pero hi Francisco Palilo, hello. Kung meron kayong comment guys, comment sa baba. So, bala ko sana talaga natapusin yung kontrata ko. Pero, hindi kasi inalam ko rin yung kasi inabuso na ako. So, alam ko rin kasi, dapat kasi alamin din natin kung hanggang saan lang din tayo pwede sumunod. Alam mo naman na yung employer mo ay as in tinatrato ka ng hindi na tama, alangan naman magstay ka, di ba?
Pero yung sabihin mo sa akin na 3 days ka pa lang, 5 days ka pa lang, gusto mo na mag-ano, gusto mo nang bumalik ng Pinas na, hindi ako believe 'pag ganyan. Kasi hindi lang naman kasi basta-basta na ano, eh. Simply Mecha. Hi, Mela! Hello! Dito tayo ngayon, o 'di ba? Mela, 'di ba? Yun ang sinasabi ko. Basta lagi tayong mag-isip ng kung ano yung ikakaunlad natin. Walang imposible ha, walang imposible kung gustuhin talaga natin. Gustuhin natin. Wala namang masama mangarap, no? Tapos, i-try. Kumbaga, gawin natin. So, kung ginawa na natin tapos hindi nangyari, ibig sabihin, hindi para sa atin yun. So, hanap tayo ng ibang paraan, o, di ba? Kumbaga, wag sumuko. Kung hindi porket hindi mo na ano, susuko ka na agad. So, ganun lang ang life. Kasi, ang daming nag-aano sa akin. Sabihin na natin, nagme-message sa akin na ah, gusto na mag-break ng contract agad. 2 years kaya yung contract. Tapos, ang rason lang ay hindi kaya ang trabaho sa loob ng pamamahay. Loob lang naman ang bayan, guys. Ako, no? Laki akong province. Tapos, at the age of 10 years old, nagtatrabaho na ako sa farm. Umpisa lang, magkano lang yung arawan namin dati? 50 pesos. Tapos buong araw ka magtatrabaho sa initan. So, as in yung init na tumataginting. Tapos, ang dami kong maririnig na nagrereklamo na, hindi ko natatapusin yung kontrata ko kasi na-homesick ako or na-miss ko lang ganito. Guys, kung gustuhin talaga natin, no? Kung gustuhin talaga natin, maraming paraan eh. Alam ko mahirap. Kasi alam ko talaga mahirap kasi dinaanan ko yan eh. Yung dinaanan ko, mas malala pa dyan sa mga nadadaanan nyo eh. So, kahit gawin na lang nating inspiration kahit ako na lang guys, tingnan nyo, sabihin na lang natin, tingnan nyo na lang ako. Kahit ako na lang ibig sabihin nyo na lang na, ibig sabihin kung nagawa ko, magagawa nyo rin guys. Pero yun nga sinasabi ko rin sa inyo, dapat alamin nyo rin kung ano kung hanggang saan lang tayo pwede magstay, basta dapat alam mo kung ano yung karapatan mo rin. Hindi naman pwedeng kahit inaabuso ka na, dyan ka pa rin, o di ba? Alam mo naman. So, yes girl, pag may sumuko ka, talo ka, dapat tibay ng loob kung hindi lang naman physically abuse. Oo. Sabihin at saka ang ang pinaka makapangyarihan talaga na kasama mo sa buhay. I mean, based on my own experience guys kailangan wag mong walain bawat desisyon na gagawin mo. Magdasal ka talaga. Have faith kay God. So, hindi naman porket kasi na pag dinasal mo, kung hindi mo nakuha or hindi ibinigay sa'yo, hindi ibig sabihin niya na wala na si God sa'yo. Ibig sabihin kung yung dinasal mo o yung plano mo na hindi yan nangyari, hindi ibig sabihin na wala nang para sa'yo. Kasi minsan, meron tayong plano para lang sa sarili natin. Tayo lang yung gumagawa ng plano natin, pero without involving God. Alam nyo yun? So, hindi naman ako nagsisermon dito o no, as a pastor, pero based on my own experience, guys. So, wag lang panghinaan. Ituloy ang laban. Aray, aray ko po. Kung sa homesick lang ang pag-uusapan, grabe. Grabe guys, grabe. Tapos, grabe yung naramdaman or pinagdaanan ko rin. So, pero nang dahil sa meron talaga akong pangarap, at saka ang gusto ko talaga ay patunayan ko sa sarili ko na mali yung mga sinasabi o yung mga ginajudge ng mga tao sa akin dati. Kasi dati guys, nag-a-apply pa lang ako, no? Nag-a-apply pa lang ako na mag-abroad. Nang dahil sa katawan or physical na anyo ko. Kasi ang height ko 4'11 lang eh.
payatot din ako. So, doon pa lang ginudge na ako, sinabihan na ako ng kasamahan ko kasi nagtrabaho ako nun sa Maynila, eh. So, sabi medical pa lang hindi na ako papasa. Tapos sabi ko, "Bakit?" Sabi nila, "Sa liit mong 'yan, sa liit mo niyan tapos ang layo-layo ng ano, ang laki-laki ng pangarap mo." So, kasi ang sa akin dati nun, magtatrabaho lang naman ako ng kasambahay. Sabi ko, kasambahay lang din naman yung tatrabahuhin ko sa ibang bansa, eh, kasi sabi ko, kung magtatrabaho man lang ako as a kasambahay, sabi ko, sa ibang bansa na lang. Kasi sa Pinas kasi guys, nagtrabaho ako bago ako makapag-abroad, sa Pinas kasi nagtrabaho ako bilang, sabihin na natin na sales lady sa Bulacan. Tapos ang sahod ko magkano lang, 1,500. Diyos ko mio. Tapos merong nag-ano sa akin, nag-try na mag-recruit, punta daw ng Japan. Sabi ko, paano ako magja-Japan? Hindi naman ako maganda, hindi naman ako matangkad, hindi rin ako marunong sumayaw or kumanta. So, sabi nila, hindi, magwi-waiter ka lang. Pero pinag-isipan ko talaga, sabi ko, wala rin naman akong alam na hindi naman ako marunong magsalita ng Japanese, bakit ako mag-ano? So, ang ginawa ko guys, nag-apply talaga ako, naghanap ng mga agency dyan sa Makati. Oh, ano lang pala yun, newspaper lang guys, sa bandera. Naghanap talaga ako ng paraan kasi sabi ko gusto kong baguhin yung buhay ko. Sabi ko kasi ang inaasahan lang dati ng magulang ko, eh, hindi ko naman sinasabi na ako na, pero meron talaga akong sariling pag-iisip na gusto ko talaga iahon or ibaguhin yung sarili ko, sabi ko. Tapos yung kasi nung nagtatrabaho rin ako sa Pinas, bawat sahod ko, sinacrifice ko talaga yon every month, kahit 1,500 lang yung sahod ko, pinapadala ko sa parents ko kasi gusto ko ngang makatulong sa parents ko, no? Pero dumating sa punto na sabi ko, wait a minute, mukhang tumatanda na ako, tumutungtong na ako ng 20 something, sabi ko, tapos wala pa akong ipon, sabi ko, para sa sarili ko. Tapos yung pera na pinapadala ko sa parents ko, hindi ko makita na umaasenso yung parents ko. Kasi yung parents ko, hindi naman marunong din gumamit ng pera yung nanay ko. So, pag pinadalan ko siya ng pera, gagastusin niya lang sa pangangailangan nila. So, ang sabi ko, kamusta naman ako? Sabi ko, kamusta naman kamusta naman ako? Sabi ko, yung buhay ko, naghahanap talaga ako ng paraan na kasi nung sa Pinas ka pa dati, pag sinasabi na, pag mahirap ka lang, hindi ka yayaman, mahirap ka lang talaga, hindi ka yayaman, magiging mahirap ka lang talaga, farmers ka lang, ganito, ganyan. So, para sa akin, sabi ko, hindi yata, sabi ko parang mali yata yan. Tapos guys, ang pinakamalaki rin na naging inspiration ko ay, nagkaroon ako ng amo sa Pilipinas na Taiwanese Chinese. Hala, doon ako kasi naging OFW siya, eh. Tapos pero ngayon, may malaking na diyan sa yung Negros Building sa Dumaguete, siya po yung may-ari. So, sabi niya sa akin, basta meron kang pera pang-umpisa ng negosyo, yan, ang plano ko lang talaga dati ay mag-abroad ako para sa sarili ko, para makapag-ipon ako ng 50,000 pesos. 50 lang 50. Kasi sabi ko, pagkatapos ng 2 years contract ko sa Singapore, sabi ko, uuwi ako, babalik ako sa Pinas, dyan sa Mega Mall, magre-rent ako ng place na magbibinta lang ng hotdog. Hotdog lang to, hotdog lang guys, yung hotdog na may tinapay. Ay, Diyos ko, kasi 20,000, nagtanong na ako dati bago ako mag-abroad. Sabi ko, magkano yung isang stool dito? Sabi nila, kung meron kang 20,000, pwede ka na dito makapagbenta. So, sabi ko, 50,000, pwede na. Pero guys, yung plano ko, hindi kasi plan ni God, eh. So, ako guys, naniniwala talaga. Lagi ko talagang sinasama si God, guys. Kahit sabihin na natin dati, hindi naman ako, lumaki lang ako na kilala ko na may Diyos, ganon, or may Panginoon, ganyan. Pero, wala po akong relationship na matatawag. Kumbaga, sinasabi ko lang na, okay, Christian ako, ganito, ganyan. Pero wala talaga akong, guys, wala talaga akong, yung matatawag mo na relation kay God. Naniniwala lang ako na may God, ganon, o nagdadasal ako, ganyan. Pero, yung faith ko, guys, hindi ganon kalakas. So,
Nung nasa sa Singapore, nung nag 8 years na ako sa Singapore, sabi ko, Lord, gusto kong i-challenge yung buhay ko. Gusto ko ng challenge. Gusto ko ng challenges, sabi ko. Ito yung plano ko. Kapag dinala mo ako dito, dinala mo ako sa lugar na to, or kapag nangyari ito, sabi ko, plan mo to, hindi ko plan. So guys, tinry ko. Oh. So, kailangan lang talaga natin na subukan. Tapos pag sinubukan mo, kung hindi man yan nangyari, ibig sabihin, hindi para sa'yo yan. Pero hindi ibig sabihin na hihinto ka. Hindi po, hindi pwede. Hindi ibig sabihin na hihinto ka. Mangarap ka uli. Oh. Tapos try mong iabutin talaga. At saka, kailangan magiging wise ka sa paggamit mo ng sahod mo. Kasi nung sa Singapore pa lang, ako yung tipong tao na dito ko lang to i-share sa inyo ha. Hindi sa pagmamayabang to, pero dito ko lang siya i-share. Sa Singapore pa lang ako, sa Singapore maraming temptation eh. Marami kang makikilala ng mga Pinay din, Pilipino ganyan, na sasabihin nila na kaibigan mo sila. Pero, so, para sa akin, nakikipagkaibigan din naman ako, pero pagdating na sa pera, wise ako eh. Nagiging wise ako eh. So, ang dami kong nakikita na sabihin na natin, kahit single no, pareho kaming single no. So, tuwing sahod nila, padala sa Pinas, sabihin na natin, padala sa Pinas, padala kung kani-kanino. Tapos, ang natitira lang, kahit anong sabi ko na, guys, mag-iwan naman kayo ng mag-iwan naman kayo ng kahit 100 Sing dollar lang sa inyo. O sabihin na natin kung hindi mo kaya, 50 Sing dollar para sa savings mo, sariling savings mo. Ay, hindi talaga ako sinusunod nila. Tapos, so alam nila, single ako, di ba? So, ang iniisip siguro nila, yung pera ko, nasa akin lahat. Hindi ko rin to sinasabi sa kanila, kasi pag umuwi ako, sabihin na natin, bago ako pumunta ng Singapore, meron na akong sarili kong bangko na, nag-open ako ng bangko na Metro Bank sa Pinas, tapos ginawa kong nag-invest ako sa mutual fund. Pero hindi ko rin yung mutual fund yung para sa kasi mabagal yung pera mo. So, ang pagkaalam ng mga kaibigan ko o yung nakakilala sa akin sa Singapore ay, yung sahod ko, parang nasa akin lahat, savings, ganyan. Kasi hindi ko nga pinapadala lahat, diba? May limitasyon talaga ako, guys, hininto ko nga yung kasi natauhan nga ako So, ang sabi ko, kung yung pera na pinapadala ko sa Pinas o sa family ko, hindi ko makita na nagagamit ng tama o hindi ko makikita na bumabago yung buhay nila, pues ako na ang magbabago. So guys, binago ko yung sarili ko. Ako na yung nag-ipon ng sarili kong pera. Ako na yung nagdesisyon kung magkano yung ibibigay ko sa family ko. Sabihin na natin parents, kasi single naman ako, di ba? Nung time na yon, nung nasa Singapore ako. So, binago ko yung sarili ko. So, yung mga kaibigan ko na, like for example, hihingi sila sa akin ng, hindi pala hihingi. Sabihin na natin na magbaborrow sila ng pera na. Sabihin nila, nagipit ako paborrow naman. So, ako, bawat sahod ko, nagtitira lang talaga ako ng 50 Sing dollar sa sarili ko sa Singapore or 1,000, depende. Kung may plano ako na lalabas ng Singapore, 100. Sabihin na natin 100 Sing dollar bawat sahod yun. Pero yung the rest, guys, sinisend ko na yan doon sa Pinas, sa bangko ko sa Pinas, or doon sa ini-invest ko, guys. So, doon sa sinasabi ko na mutual fund, winidraw ko yung mutual fund ko sa Apax ba yun? Sa Metrobank ng after 3 years. Kasi tiningnan ko, sabi ko, bakit hindi lumalaki yung pera ko, or hindi ko nakikita na umaangat?
Yun pala guys, yung mutual fund na yan, ang bagal naman pala ng pagtaas ng pera mo dyan. Bangko lang yung nakikinabang. So, winidraw ko yung sa akin doon. So, kaya pag, nangihiram yung mga kaibigan ko, sinasabi ko na wala akong mapapahiram kasi wala naman talaga akong maipapahiram kasi yung pera ko, hindi ko naman siya ini-stay ah, sa Singapore. So, sa Singapore, meron din akong bangko. OCBC naman yung kinuha nung employer ko na bangko sa OCBC. So, kapag OCBC yung bangko mo, kailangan yung main balance, kailangan hindi bababa yan ng 1,000 Singapore dollar. Kasi pag bumaba ng 1,000 Singapore dollar, babawasan at babawasan. So, magbabayad ka. So, i-maintain mo talaga yan. So, meron akong investment sa Singapore at saka meron din akong investment sa Pinas nung nasa Singapore pa ako. Tapos, doon nga sa sinasabi ko na kapag meron ka mga kaibigan na gusto magpahiram, kasi yung iba nang guilt pa, di ba? Yung ginigilty ka o parang pinaparamdam sa'yo na, ang ano mo naman, kuripot mo naman, ang single mo pero kuripot mo. Guys, hayaan nyo silang magsabi na kuripot. Bakit? Pera ba nila? Pera ba nila yung pera ba nila yung pera mo? Hindi, 'di ba? Kasi marami akong kakilala diyan na ang lalaki ng sahod nila, mas malalaki pa sa akin, pero ang malalaman mo na lang, wala na silang tira kahit piso pagdating ng sahuran. Oh, pagkatapos ng sahuran. So, kailangan lang guys, maging wise ka sa paggamit ng pera mo at saka maniniwala ka talaga sa sarili mo na yung ginagawa mo at saka yung plan mo ay makakamit mo. Kung hindi ka, kung wala kang tiwala sa sarili mo na yung ginagawa mo ay hindi mo makakamit or hindi mangyayari, yan talagang hindi. Pero paalala lang din, be smart guys, sa mga pipiliin yung investment din, ganyan. So, yun lang. Napagod na ako sa kakadaldal kasi 42 minutes na pala ako. So guys, sa mga may tanong dyan or whatever, or yung mag-a-apply papuntang Singapore, ito lang din ang masasabi ko sa inyo, hindi ko rin sa inyo maipapangako na kapag nire-recommend ko kayo sa agency na nire-recommend ko, ay mahanapan kayo agad nila ng employer. So, ang gawin nyo, kasi ito din yung ginawa ko eh, ang gawin nyo, mag-apply kayo doon sa agency na nire-recommend ko, tapos mag-apply din kayo sa iba pang agency. Paalala lang, ang passport nyo na original passport nyo, hawakan nyo muna. Kung hindi pa kayo sigurado sa magiging employer nyo ay sa bansang pupuntahan nyo, wag nyo muna isurrender yung passport nyo sa agency na mga ina-applyan nyo. So, Xerox copy ng passport, pwede na yan pag nag-apply kayo. Tapos, paalala lang din, kung ikaw ay wala pa namang family, single ka pa, kung gusto mo talaga mag-abroad, dapat wag mo iasa yung gastusin mo sa iba or wag mo iasa na manghiram ka sa iba ng pera para igastos mo sa mga pag-process ng papers mo. Kasi kung yan ang gagawin mo, yung iba kasi nangungutang, may interest. O, alam nyo naman na pagdating ng bansang pupuntahan nyo, sabihin na natin Singapore, merong salary deduction, di ba? Sabihin na natin 2 months, be, sa 2 months yung wala kayong salary na buo. Tapos, yung iba, 3 months. Doon sa agency na nire-recommend ko, 3 months. Doon sa una na agency na nire-recommend ko, 2 months lang dapat yon. Pero, tumigil na ako guys eh. Tumigil na ako doon sa kakano kasi nagkaroon ng problema. Yung kakonek niya na agency sa Pinas. At saka guys, huwag kayo panghinaan ng loob na kung pagdating nyo ng Singapore or yung first nyo na employer ay local. Kasi guys, ang tingnan nyo na lang, kailangan magkaroon kayo ng good record. Sabihin na natin, natapos mo yung 2 years contract mo, isang good record mo na yan. Pwede ka na maghanap, sabihin na natin, Chinese yan, tapos ayaw mo na magtrabaho. Di sa next mo dapat, contract mo, maghanap ka na ng, sabihin na natin, puti, kung puti ang gusto mo. Marami namang agency dyan sa Singapore or kahit sabihin na natin sa online ka lang makahanap ng employer. So, pangalagaan ang sariling pangalan. So,
Kung meron ka pa, kung gusto mong i-ano pa, gusto mong umalis ng Singapore, ang dami ring paraan diyan sa Singapore na makapag-stepping stone ka sa, sabihin na natin, Canada, Hong Kong, Taiwan, or kung saan pa, Europe. Basta guys, kailangan lang talaga, based on my own experience ha, kailangan lang maging good ka sa magiging employer mo, kasi kung yung employer mo, pag tuwing may holiday, pumayag or papayag sila na mag-holiday ka sa ibang bansa, dagdag ano na yan guys, dagdag points na yan sa'yo, kasi makakakuha ka ng visa sa ibang bansa. Tapos gawin mo, mag-tourist ka muna, ganon. Oh, basta gumawa ka ng paraan, paano. Kasi kung mabait naman yung employer mo, pag nag-holiday sila, may holiday ka rin. So, pag nag-holiday sila, pwede ka rin mag-holiday sa ibang bansa, which is dagdag points yan sa passport mo. O, kung meron kang balak na pupunta ka sa ibang planeta, hindi ka na mahihirapan. Ganun lang yun. At saka guys, pinaka-importante, natural ang bangko. Yung bank account mo. Kailangan may laman yan ng dolyares. Hindi lang 1,000. Kung maaari lang, damihan mo pa. Kung maaari mong lagyan ng 30, 40, ganyan. Laman ng bangko mo. So, pag nag-tourist ka no, sa ibang bansa, hindi ka ihaharang. Lalong-lalo na kung sa Singapore ka nagtrabaho. Oh. At saka hindi ka mahihirapan makakuha ng visa. Ganun lang. Okay guys, yun lang muna kasi lubat na tayo. Okay, thank you Mela. Tuloy lang ang buhay. Oh, tuloy lang natin ang buhay. Meron break time ko ngayon eh. So meron akong 3 hours break time. Whew. Nakakapagod din pala magdaldal. So guys, yun. Tingnan nyo na lang. Wag sumuko. Ano lang naman yung 2 years. Madali lang yung 2 years. As long as sinasahuran, tama ang pasahod ng employer, may pagkain, tama ang pagkain na binibigay ng employer, may off day, lalong-lalo na pag may off day. Kasi pagdating mo sa Singapore, kung may off day ka, ang dami mong pwedeng gawin. Pwede kang gumala dyan, iikutin mo yung buong Singapore na yan. Pero habang patapos na yung 2 years contract mo, pag-isipan mo na, next year. Tapos na ako dito sa first employer ko. Next employer ko, next 2 years, sana naman ako, anong klase o anong tipong employer naman yung gusto ko. Marami kasi guys pagpipilian ng mga employer din. So, different types of employer, different types of work also. Gusto mo ba mag-aalaga lang ng bata?